Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at the truth that's on air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. Ito po inyong lingkod, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. At kasama natin si Dr. R. Magandang hapon, Dr. R. Magandang hapon, Dr. J, pati po sa ating mga tagapakinig. Magandang hapon po sa inyong lahat. At bago tayo natin makalimutan, happy birthday. Happy birthday kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 81 years old na siya. Happy birthday, oh. At kahit na nakakulong, tahig. Ako, grabe pala ang kahit sa Europe pala, daming supporters ni dating Pangulong Duterte, ano? Napakarami. Dr. J, nakita Dinagsa ang heg ng mga, hindi lang mga Pilipino, napakarami ng mga foreigner, hindi naman natin kalahi na talagang nakipag-celebrate doon sa birthday ni Pangulong Duterte. Totoo yan, nakita ko, Dr. J, na mayroong parang nung nakita ko sa mga litratos, ang patutak ang rosas, no? Doon sa 20,000. More than 20,000 doon, Dr. J. Sabi ko ba, alam mo, titingnan ko nga, ako, masasabi ko, Dr. J, doon sa 50 years ko na nandito sa mundo, tingin ko, si PRRD na ang most celebrated, Philippine president in history, no? Ayun ang tingin ko talaga eh. Yun ang talagang tingin ko. Kasi pag tinignan mo itong tinitingnan ko tong picture ng yung sahig, yung maraming hindi Pilipino eh. May mga bandila ng Netherlands, may bandila ng iba't ibang bansa, may Italy. May maraming mga hindi Pilipino at maraming mga na nakipag-celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte doon po sa dating Pangulo doon sa Netherlands. At isipin mo, 20,000 roses. So yung binaha ng 20,000 rosas sa dahig. DDS mula Europa dumagsa, no? Ito yung nakalagay na mga nakita natin yung roses na nakahilira doon sa kalsada, both sides of the road. Ganon ka-popular at ganon po kamahal ng mga supporters ni Pangulong Duterte. Hindi ko lang alam yung sinabi mo kung meron makapantay sa ganitong pagmamahal at pinapakita ng mga supporters dito kay dating Pangulong Duterte. At kahit sa Davao, napanood ko rin yung celebration doon. Napakarami ng tao doon sa kalsada. Kung sabagay, Davao yan. At baka sabihin naman ng mga kalaban, siyempre Davao yan. Baka sabihin naman na binayaran yung mga taga Davao para mag-celebrate doon sa Pero, kahit nga, kahit mineral water ako, wala akong nakakita ng pinamimigay, Dr. J. kahit na tubig yata, wala eh. Pati yung iba na nagpunta.
Dr. J, hindi lang sabi mo kasi maraming representation ng iba't ibang Pilipino sa iba't ibang lugar sa Europa na dumating sa Hague. Pero hindi lang yan, Dr. J, mayroong mga celebrations sa iba't ibang bansa. Katulad na lamang sa Japan, nakita ko talaga nagmamarcha yung mga tao. Talagang nagcha-chant sila ng Duterte. No? At isa sa panawagan nila bring him home pa din, no? Dr. J, yun pa din ang isa sa panawagan nila. Ako, yun rin naman ang nanawagan ko sa personal ni Dr. J. Kasi alam mo ito pa nga, Dr. J, no? Kung ang gusto daw niya ni Pangulong Duterte, pag tawagin siya, ay mayor lang, no? So ngayon, natawagin ko siyang mayor, no? Happy birthday po, belated happy birthday, mayor. Ang gusto lang niya ni mayor, tinatawag siyang mayor, ayaw niya kasi parang, alam mo, akong tingin ko kay dating Pangulong Duterte, kay mayor. Gusto lang niya, working, nandun lang siya sa sidelines. No? Hindi yan mahilig sa optics. No? Hindi katulad ng mga ibang presidente natin na mahilig sa optics. No? Puro optics. Meron tuloy mga aids. Yung mga presidente nating iba, no? As if doing something. Naalala ko na yung nag-coin ng nung AIDS na yan, na kaibigan natin na isa ding media man na mayapa na si Eric San Juan, siya ang nagsabi sa akin, pare, alam mo yung mga yan, AIDS lahat yan. So as if doing something, now nire-re-echo lang natin, ginagamit natin. So tayo, binibigyan natin ng kredito itong si dating kasama natin, Eric San Juan, na nagsasabi niyan sa atin na AIDS yan, pare, lahat ng mga sa politiko na yan, pag nakita mo optics yan, AIDS, lahat yan. As if doing something sila. So ngayon, Pero Dr. J, mabanggit ko lang, no? Kasi iniisip ko, bakit ba talaga, kaya yung mga rason kung bakit mahal na mahal ng tao itong si dating Pangulo, Mayor Rodrigo Duterte. Alam mo, ano sa tingin mo? Pumapasok sa isip ko, Dr. J, yung ibabangga ko lang to sa nangyaring katiwalian dito sa ating bansa, no? Itong malita. Itong malita. Yung kasing build project ni Pangulong Duterte. Ako personally nakita ko tumayo yung mga project na yung Dr. J. Hindi hindi ko alam, no? Baka maaring meron ding malita. Maaring mayroon din. Sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero ang maganda dito, yung mga na-hype na mga proyekto ng build program ni Pangulong Duterte, tumayo. No? Ito naman mga projects na dito sa ilalim ng administrasyon ni mahal na Pangulong Bongbong Marcos, merong tumayo, bumagsak naman. Meron din namang tumayo, pero si Casper lang, Dr. J. Si Casper the Friendly Ghost. So, parang siguro, baka maaaring may tumayo na, hindi ko alam, no? Hindi alam mo, baka 15% lang ang tumayo. Ang tingin ko dito sa panahon ni Pangulong Marcos, sabihin na natin na andyan ang magandang intensyon kasi siya mismo nagreklamo, na naubos ang wala man lang doon sa kanyang plastic project ang naipapagawa. Iyan ang galing sa kay Presidente Marcos yan. At naubos daw ni Saldico at ni Martin Romualdez. Yun ang pagkasabi. Di ba parang may lumabas ng kanyang balita, naubos na yung para sa project, napunta lahat sa project ni Saldico at ni Congressman Martin Romualdez. So ngayon, ano ang maipapakita ni Pangulong Marcos? Dahil wala siyang masasabi na flagship project. Yung katulad nung train system na magagaling sa Calamba papunta sa Bicol region na dapat yan ay gagawin ng Chinese company at ang mag-finance ang Chinese bank din, ay hindi natuloy Kasi nagkaroon tayo ng hindi pagkaunawaan sa China. Iyon sana isa sa mga project na pagka wala na sa pwesto,
si Pangulong Marcos, yan ay maiiwan na ligasiya niya. Yung katulad ng Calamba na yan, yun ang karugtong nitong ginagawa ngayon na North-South Commuter Railway. North-South. Itong papuntang, kung hindi ako nagkamali, sa Clark ata yan. At ito naman ang isa mula dyan sa Clark hanggang sa Calamba. Pagkatapos, idudugtong yan doon sa sinasabi ko, Calamba up to Bicol. Hindi ko lang alam kung hanggang Naga, Albay, o kung saan Legazpi ang endpoint niyan. Pero dahil yan ay nagkaroon tayo ng hindi pagkaunawaan sa China, yun ay natigil. Nakikita siguro ng Chinese government na high risk na bakit sila mag-i-invest sa Pilipinas nang hindi tayo nagkakaayos dahil dyan sa sigalot sa West Philippine Sea. So siguro naisip ng China, tigil muna natin yan. Ang isa pa na dapat na naumpisahan ng itong panahon ni Pangulong Marcos, lahat yan ay nagsimula nung pag-aaral niyan nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero wala namang masama doon sa pag-aaral eh. Kasi yun naman ay may continuity. Kahit nasabihin mo ba nung panahon ni Duterte pinag-aralan yan, kung panahon naman ni Marcos yan ay naisa katuparan, matatawag din naman natin na yan ay project ng ni Pangulong Marcos kasi siya ang nagpatuloy, di ba? Gano'n naman ang sistema diyan eh. Wala namang pwedeng magsabi na akin yan. Pero dahil din diyan sa hindi natin pagkaunawaan diyan sa China, na sila naman ang magpipinance, hindi rin natuloy yung mula Cagayan de Oro hanggang Davao na, yung Davao Railway na sinasabi nila, yung Mindanao Railway. So lahat na balam, walang natuloy dahil nga dyan sa problema ng na hindi nagkaunawaan at yung isa, yung South Korean projects naman, yung pipinance ng South Korea, umatras ang South Korea dahil sa perception nila na baka lamunin lang ng corruption yung project na pupunduhan nila. Ano, Dr. Arjun? Ayun ang nakikita ko eh. Yun ang tunay yun. Kahit naman ako siguro ikaw ba ay kung hari na lang inaya ka ng isang kaibigan na mag-invest sa kanyang planong negosyo, Dr. J, no? At nakikita mo na merong konting deceit, no? Maaring yun ang pakiramdam mo. Hindi ka na rin talaga tutuloy ng pagsalig diyan sa particular na proyekto ng iyong kaibigan. Pero mabanggit ko lang, Dr. J, tama yung sinasabi mo, na maraming proyekto na nangyayari ngayon at binubuo ay nagumpisa, no, noong panahon ni dating mayor, no, Pangulong Rodrigo Duterte. Katulad na lamang, Dr. J, na naging sensational itong Bukana Bridge, no, na kung nabasa mo ito, no, Bukana Bridge doon sa Davao, no. Kasi parang yung isang engineer kuno na ewan ko kung sino yung engineer kuno na yan, hindi naman marunong bumasa ng bill of material. At pag nanganginginig daw ang tulay, delikado daw, no? Yan ay napag-usapan natin nung minsan. Sabi, lumakad-lakad doon. At ang parang ang dating, yun ay entirely solely sa panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, no? Pero yun ang mali, yun ang mali sa kasi nagiging politika na nga ang siste, no? Dapat siguro kung ganyan, dapat binibigyan ng kredito ng kasalukuyang administrasyon. Yung dating administrasyon, lalong-lalo na kung sila ang nag-umpisa nito, sila ang naggawa ng feasibility study nito, sila ang nakipag-connect sa mga investor nito, no? Yun lang ang sinasabi ko kasi siyempre kung ganyan na masyadong optics, no, hindi ko alam kung alam na nararamdaman ito ni Pangulong Marcos kasi yung mga tao niya gusto lahat puro pabibo, no. Dapat kung puro pabibo kayo, magtayo ho kayo ng Jollibee o kayo magtayo ho kayo ng isang kainan na maaaring tatalo kay Jollibee dahil ho kayo ay masyado na ho kayong bibo, kaya ho kayo ay halatang-halata na may mga AIDS, no? Kaya nga yun ang nakakalungkot nga lang, Dr. J, kasi
Ito namang mga proyekto na banggit mo, ito'y umaandar pero ang laki, masyadong maraming taon na ang delay nito ngayon, Dr. J. At kung iisipin mo, no, kung ako mag-loan sa bangko, no, tapos ang aking payment plan ay 2 taon, Dr. J. At dahil ako'y tamad at nagamit ko yung pera, edi nadidelay yung project ko, hahaba ngayon, mag-a-apply, papa-reassess ko ngayon ang proyekto ko, hahaba ang payment plan. Siyempre, mas marami kong interest na babayaran. Malaki. So, ganun ang nangyayari, Dr. J, siguro sa ating mga mga infrastructure projects na ito, no? Kaya nga ako sinasabi ko, maraming magandang intention itong si Pangulong Marcos din naman, ano. Pero alam mo, yung nangyari na para bang sinasabotahe siya ng kanyang mga kasama mismo. Dahil bakit ko nasabi na sinasabotahe? Ang binigyan ng priority yung sarili nilang mga project. Hindi yung national government project na kay Pangulong Marcos mismo na mga project na kanyang hihinga ng budget pero hindi na isa katuparan. Kasi napunta ngayon, kasi kung siguro pagka yung project ni Pangulong Marcos, lalong-lalo na yung mayroong funded ng ng foreign government o inutang natin, wala silang kikitain eh. Wala silang kikitain doon yung mga corrupt nating mga nasa gobyerno. Kasi kung yan ay funded ng JICA, funded kunwari ng China, yung mga real projects na yan, mga tulay na funded ng China, katulad nung sa Davao na sinasabi mo kanina, yung Bukana Bridge, funded ng China yon. Dahil iyan naman ay pagpapakita ng pakipagkaibigan ng Chinese government, ng People's Republic of China, sa people of Davao. Dahil alam mo itong People's Republic of China, itong sila ay mataas ang regard nila kay dating Pangulong Duterte. Kung matatandaan natin nung Marawi Shields, nagpadala ng 10,000 rifles itong China, pati ang Russia 10,000 din ang mga bagong kagamitan, armas at bala. Dahil mataas ang regard nila kay Pangulong Duterte. Actually, yung pagkuha natin ng mga crude oil na yan o yung mga diesel fuel o gasolina sa Russia, yan ay dati na yan dahil may pakipagsunduan ng Russia at ng Pilipinas under sa kay Pangulong Duterte. Kaya ngayon, nag-deliver ang Russia ng diesel fuel nung isang araw. Alam mo kung ano pangalan ng barko? Ano ba ang pangalan, Dr. J? Sara Sky. Sara, as in Sara, S-A-R-A-H. As in Sara. Oh, Sara Sky. Nako, baka yung susunod na barko. Baka yung susunod na darating barko Sara for President. Hindi, Digong Earth. Sara Sky, Pero totoo yan, Dr. J. Yung kasi yun nga may high regard na ibig sabihin iba siguro yung respeto na nabuo ng dating mayor President Tito Duterte. Yun ang sinasabi ko, Dr. J. Ngayon, alam mo, sa totoo lang, itong mainstream media, napapansin ko, lately, pag ang eksekutibo o ang legislatibo ng mga pro-administrasyon ang mayroong mga statements o mayroong mga accomplishments. Yun lang ang binabalita, Dr. J. At mapapansin mo rin na sorry pero ito totoo yung mga mga kasama namin sa mainstream media. Hindi nyo maibalita kung ano yung mga accomplishment ng Office of the Vice President. No? Nakakatawa, no? Minsan, no? Pero, ewan ko, kasi kami dito, kahit isang $5, wala akong binabayad sa amin, wala akong kami natatanggap, no? Kahit nga hopya, wala. Pero ang kami dito sa programa, gusto ko namin ibalita yung totoo.
Ang problema ho, hype ho kayo ng hype, no, ng kung ano-anong balita, no. Patulad na lamang, Dr. J, no. Ito Dr. J. Nung isang araw, no, merong hinipe ang mainstream media na nag-iiyak na babae, no, na ito daw ay OFW, no, na nakababalik lang, no, parang nakayakap pa yata sa mahal na Pangulong Marcos. Hindi ko alam kung alam niya to, no, pero biglang na-expose, no, na ito palang babae ito supposedly ay matagal na nandito sa Pilipinas, no, at hindi siya kasama doon sa nire-repatriate, no, dahil sa giyera doon sa Middle East, no. So, pero nakakatawa, no, yung mga ganun yan ang ina-hype ng ina-hype nyo, tapos mabubuko. Ano ho ito? So black ho sa mukha nyo. Ito mga kasama namin sa mainstream media. So black ho. Kahiya-hiya ho kayo. Bakit ho nyo itong binabalita nyo? Hindi nyo mo bine-verify kung peke o totoo. Unless, Dr. J, no? Unless, hindi na po ako magsasalita. Alam na ho ng mga babayan natin. Unless, itong mga kasama natin sa mainstream media ay that. Ganito yan eh. Yung mga lumapit yan kay Pangulong Marcos, yung umiiyak na babae. Actually sa totoo, kasi yan ay hindi sa kinakampihan ko si Pangulong Marcos, ano. Pinapaliwanag ko lang. Hindi, kaya ko nga sinabi, Dr. J, kanina, baka hindi nga niya alam eh. Hindi niya alam yun. Kasi yun mga prof yan na gusto pagtawag yan, umipal yung itong mga nasa Department of Migrant Worker siguro, no? O sa OWA. Umipal sila na gusto nila pakita na mayroong lumablapit kay... sabi mo nga optics lahat eh. Si Pangulong Marcos, hindi mo masisisi doon. Kasi siya naman, siguro, kaya sabihin na natin na kahit medyo may sakit siya, nakita ko kasi parang ang payat-payat niya. Pero ando naman ang sincerity niya na sasalubungin yung mga OFW na yan. Ngayon, itong na mga props na yan, nakatulad ng babae, lumapit sa kay Pangulong Marcos na umiiyak. Hindi naman ma-discern ni Pangulong Marcos na hindi kasama yun sa mga OFW yung umuwi. Kasi meron din siya sariling nakasombrero at hindi ko alam kung may t-shirt pa yun, ano. Pero sa kay Pangulong Marcos naman, dahil lumapit sa kanya, ini-entertain niya. Pero ang may kagagawan yan, ang mga ganyan palpak na nahalata ng taong bayan, itong mga tauhan niya, migrant worker na yan at saka sa OWA na yan, Overseas Workers Welfare Administration, gusto nila magpalapad ng papel sa kay Pangulong Marcos. At gusto nila i-enhance ang image ni Pangulong Marcos na andon yung sympathy sa mga dumadating na OFW. Pero hindi na kailan yung overacting eh. Kasi the mere presence ni Pangulong Marcos doon na sumalubong, whatever it is enough. Hindi naman kailangan na maiiyak pa sa harapan niya o ano. Kasi yung karamihan doon na OFW, andun yung, kung titingnan mo ang kanilang feeling nang sila'y dumating, nakaligtas sila doon sa gira, nakauwi sila ng buhay. At mas ang tutok ng kaisipan nila, kahit nandun si Pangulong Marcos, hindi sila masyadong lumapit kay Pangulong Marcos dahil ang mga kaisipan noon magulo eh. They're looking forward na makita ang kanilang pamilya. So, wala naman, hindi kailangan ng mga optics na ganyan na kailangan mga umiiyak doon na yan ay halatang-halata ng taong bayan at lalo na sa tayong mga nasa media na matagal na nabatikan na ng mga nag-o-observe sa ganyang kaganapan. Hindi dapat eh. Mga kaartihan na yan, overacting na lang yan ng mga katulad ngayon, ang pinapanood ko ngayon, natatawa ako, may isang gustong tumakbong presidente sa 2028. Itong si Raisa Ontiveros. Kung ano-anong pinopost sa Facebook, na katulad ng pinopost ni Mar Rojas dati, di ba? Si Mar Rojas kumakain ata doon sa, ewan ko kung sa tasa kumakain doon, at umiinom ng tubig doon sa platito.
Kung ano-ano na mga optics. Ito naman, tinitingnan ko si Risa na parang naglilinis ng mga damo doon sa isang lugar na hindi ko alam kung saan ito, na pag nagpapakita siya na parang down to earth siya, no? Kaplastikan ito. Yung mga ganitong aksyon na hindi mo naman ginagawa at hindi mo naman kaya. Dahil trabaho ito ng sabihin na natin ng mga magsasaka, yung mga talagang eksperto sila sa paglilinis. Ay, panawagan ko sa iyo, Senator Risa, huwag ka na mag-overacting. Huwag ka na plastic. Ano na lang, kung ano yung talagang natural mo na gawi, yun ang ipakita mo sa tao. Hindi yung parang naka-sleeveless na dilaw pa ang suot na damit na siguro pinoportray niya na dilawan siya. Yun na yun, optics lahat. Naka-boots pa. Siguro itong boots niya, mamahalin pa ito. Yung mga hindi ordinary yung boots ito, magagawa pa sa Italy. Nagpapakita siya na naglilinis siya, na may hawak siya na gulok. At pagod na pagod siya. Alam niyo, Senator Risa, wag na ho. At wag na ho kayong tumakbo na presidente. Dahil sa survey, 2% lang ata kayo eh. Huwag na kayo mag-ambisyon. Kung si Sara Duterte man lang ang makalaban nyo at hindi ma-impeach ninyo ito, nako, lalamon kayo ng alikabok. Huwag na ho, Senator Risa, hunos dili kayo. Bumalik na lang kayo sa talagang yung normal ninyo na paggawi, yung papakita nyo sa tao, nakangiti kayo. Huwag yung pakita kayo na para kayong hirap na hirap paglilinis ng nasa ilalim ng coconut plantation nata to eh. Yun, Huwag na. Doktor, yun nga, yun sinasabi mo. Yun ang kaya nga nabalik sa isip ko, kaya siguro mahal na mahal ng tao itong si dating Pangulong Mayor, Rodrigo Duterte. Kasi ito ang tawag nga sa kanya, parang populist president siya. Parang siya, all walks of life itong dating presidente, kaya siguro iba na lang yung respeto pati ng mga karating bansa natin dito kay dating Pangulong Mayor Rodrigo Duterte. Hindi katulad nitong mga sinasabi mo na maraming optics, Kaya alam mo, sa totoo lang, dapat kung ako si Senator Risa Ontiveros, i-fire ko yan, strategies niya, i-fire ko yan. Pati yung kung may ahensya siya, i-fire ko yung ahensya. Kasi hindi natural yung dating ng kanyang mga kampanya, Medyo hindi natural. Kaya sa totoo lang, dapat yung natural ba? Parang yun naalala mo, Dr. J, itong si dating Pangulong Mayor Rodrigo Duterte, at face value to di ba? Yeah. Pag ito nagsalita sa sa forum o sa umaharap nga nung minsan nag-rally nung sa kanyang State of the Nation, bumaba nga at umarap. Hinarap niya yung mga nagra-rally sa kalye. Ito ang kaya nga mahal na mahal ito siguro talaga ng mga tao. At saka walang kaplastikan, Tinitingnan ko itong imahe ni Risa Ontiveros. Naka-boots pa ng mamahalin ito. Baka Red Wing pa ito na boots, o di kaya Timberland. Alam mo naman yung Timberland na boots, tag 12,000 na isa niyan eh. Ang Red Wing tag 16,000. Dati yan ang sinusuot ko ng mga boots eh. Hindi na natin kaya ngayon na magsuot ng boots. Pero nakikita ko itong si Risa. Pawis na pawis. Kasi alam nyo, kaplastikan eh. Tingnan mo yung kaibahan niya sa kay Sara Duterte, o kahit kay Lini Robredo. Si Sara Duterte, kung ano yung dating niya, kung anong normal niya, yun ang nakikita mo. Wala akong nakita na mga na parang nagtrabaho sa ilalim ng ba tawag dito, coconut plantation. Napanood mo ba, nakikita mo yung itsura nitong si Risa Ontiveros na nakakatawa eh. Na hindi nila makita na katulad yan. Kahit na si Kiko Pangilinan, ganyan din ang style. Bakit ganito ang style ng mga dilawan? Optics. Hindi
hindi magagaling itong mga ano nila, mga gumagawa ng mga campaigns nila. Dr. G. Hindi ako nagagalingan, no? Pasensya na kayo, pero hindi ako nagagalingan. Ito ay ginagawa ko rin po dati, no? Pero totoo lang, Dr. J, kumbaga sa kulay mapusyaw ang mga kampanya nito. Mag-station break muna tayo. Doctors on air. Balita isinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maigat. Bawat detalye sinusurin. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang oras, alas 2:30 ng hapon. At ngayon ay Lunes Santo. Ano tawag yan? Monday, sa English, Dr. J? Dr. Hindi ako pamilyar, Dr. J. Ano ba? Hindi ko alam eh. So, parang Holy Monday ba? Lunes Santo tawag din natin yan sa Filipino. Pero hindi ko alam kung ano sa English eh. Kung ano ang Lunes Santo sa English, Saint Monday siguro yan. Lata tayo na hindi ata tayo nagsisimba. Dr. J, mabalikan ko lang, no. Itong mga tao ni Pangulong mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Dr. J, alam mo, ang problema pa ito rin kung itong mga ilan na mga tao ni Pangulong Bongbong Marcos kung magsalita ka mo, puro optics din, katulad na lamang. Ito ay dokumentado. Ilang araw, di ko alam kung ilang araw o the day before, nung di ko alam kung tama ang aking pagkakatanda, na itong si Anticler Castro, no? Itong spokesperson, no? Sabi niya, wala daw krisis. Wala daw krisis sa langis, ha? Ito siya nagsabi niya na ito pa, no? Kung di ako nagkakamali, no? Yun yung pagkakatanda ko, no? Nagsabi siya na walang krisis. Parang ito rin yata si Secretary Garin. Ganun din yata ang kanyang pronouncement. Possibly, no? Si Garin. Oo, no? Yung natutulog siya doon sa hearing. Kitang-kita yan sa kitang-kita yan sa camera, no? So hindi tayo so kitang-kita sa camera. Yung sinasabi ko naman na yung sinabi nila na walang krisis, yan yung pagkatanda ko, hindi ako nagkakamali. Tapos biglang sasabihin ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos, bigla may krisis. Di ba? Nag-declare siya bigla ng national ano ang tawag ito? National Energy Emergency. Iyo, bigla siya nag-declare. So ano ba tong so pag iniisip ko, ano ba talaga? Tinutulugan niyo ba si Pangulong Bongbong Marcos o pinapalabas niyo na parang ang naratibo niyo kasi alam ni Pangulong Bongbong Marcos, siyempre, kung ako ang spokesperson mo, Dr. J, sasabihin ko, ako alter ego mo, ako magsasabi kung ano yung gusto mo iparating sa tao. Kung sasabihin ko sa iyo walang krisis, tapos sasabihin ng boss mo, may krisis. Kaya nga ako nag-declare ng state of energy emergency. National Energy Emergency. Emergency. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Tatanungin natin ang taong bayan, no? Lahat na nakikinig sa atin ngayon sa radyo at nanonood sa Facebook, no? Anong ibig sabihin? Sa katulad ni spokesperson Anticler Castro, kung sasabihin niya na walang emergency at walang krisis, tapos yung kanyang amo, si Pangulong Bongbong Marcos, magsasabi bigla, teka lang, mayroong problema kaya nga nag-declare ako ng National Energy Emergency. Ito pa, Dr. J, isa pa. Itong mga bumibira sa kapitbahay natin, no? Sa China. Bira ng bira. Tapos biglang sasabihin ngayon ng Pangulong Bongbong Marcos, ay kailangan natin mag-reset ng relasyon with China. Ano ibig sabihin nun?
Dr. J. Yun ba, kung ako iisipin ko, ano sa aking opinion, abay, sinasabotahin niyo ang Pangulong Marcos. Di ba, sa ginagawa niyo. Mm. Di ba, ibig sabihin, lalo niyo siyang inilulubog sa mas malaking eventually bababa na naman ang ang values ng kanyang survey dahil sa ginagawa ninyo. Abay, maaaring gusto nga ng Pangulong Bongbong Marcos na ayusin 'tong mga problema to. Kaya lang, pinangungunahan niyo siya. Ang tawag niyan, Dr. J, no? Intrometido kayo. No? Kaya nga. Nagiging masyado kayong intrometido. No? Kasi dapat po, huwag niyong pangunahan ng boss niyo. So correct. Huwag nila pangunahan at huwag nyo isabotahe si Pangulong Marcos. Bakit ko sinasabing sabotahe? Kasi pag tinignan mo itong mga katulad ni Gibo Teodoro at itong si Tariela, ito yung mga mabuka eh. At hindi nila, ang dapat dyan na nagsasalita yung Department of Foreign Affairs natin. Itong si Tariela, dapat ito mabusalan ni Pangulong Marcos sa pamagitan ng siguro yung 2 inches na plaster na yung madikit, yung ginagamit duct tape, yung duct tape, alam mo yung duct tape na yan, busalan nila si Tariela. 3M at tatak 3M. Kaya 3M. Tapos itong si Gibo Teodoro, Mr. President, ipain mo na yan. Kasi yan, American boy yan. Hindi ka magkakaroon ng dapat dyan ang upo dyan sa Department of Foreign sa Defense. Neutral muna. Kasi hindi, nakita natin ang capability ng Amerikano doon sa gira sa Middle East. Hanggang ngayon, akala nila 5 days lang nagira. Mag-iisang buwan na, 1 month na nagira. Hindi pa rin nila napasurinder ang Iran. Kung ilang libo na missile ang bagsak nila sa Iran, kung ilang libong bomba, hanggang ngayon gumaganti ang Iran. So ibig sabihin, ang capability ngayon, Iran yan ang sinasabi ko, Iran. Ang capability ng Iran, kalingkingan lang sa kapabilidad ng Russia at ng China. Isipin natin yan, gusto nila, Iran pa lang yan, hindi nila mapasurinder sa loob ng isang buwan na. At humihingi sila ng ceasefire, ayaw pumayag ng Iran ng ceasefire. Meron hinihingi ang Iran na magbayad sila ng compensation doon sa mga nasira nilang mga building doon sa Iran at mga namatay na mga tao doon, pati yung mga kabataan na 167 na maliliit na bata, na mga babae doon sa Minab, sa eskwelahan. At ang hinihingi ngayon ng Iran na lahat ng barko na dumadaan sa Strait of Hormuz magbayad ng parang toll fee. Makakalusot lang kung nagbayad ka ng toll fee. So hindi nga maibigay, kaya hindi nagkakaroon sila ng kasunduan dahil ang hinihingi ng Iran, nahihirapan naman sila ibigay. Pero ang ibig ko sabihin, kung tayo ay nagdidepende, kunwari, at malakas ang loob nitong sila Tariela, itong si Gibo Teodoro, at kahit si Bronner na sinabi niya na good for 30 days na makipag-away tayo sa China, 30 days darating ang tulong ng Amerika. Ito nga, hindi kayang supplyan ng Amerika yung sa Middle East. Nauubos na kanilang missile. Tapos tayo sa Amerika ngayon, ang pinakamaganda yung ginawa ni Duterte, ni Pangulong Duterte dati, na pakipagkaibigan sa lahat nang hindi wala tayong kaaway. So yun, dapat ngayon, sipain na ni Pangulong Marcos, ito sinasabi ko, ito si Gibo Teodoro. At si Tariela, hindi naman niya pwedeng sipain yan kasi career officer yan. Alisin na lang nila diyan sa pwesto na yan at mura lang naman kung sabihin nila na kailangan ng 3M tape, kahit mag-donate pa tayo ng 3M tape doon, duct tape para lang mabusalan yung bunganga niya. Dahil yun, siya yung siya yung nagagalit ang Chinese government sa kanya ngayon tapos hihingi tayo sa China ngayon na tulungan tayo sa supply ng refined petroleum product. Di ba? Kalukuhan. Mag-aaway tayo tapos hihingi tayo ng tulong.
Oh, parang ano lang yan, Dr. J, parang ano di ba? Sarap ng baon ng isang bata, bati muna tayo. Parang ganun lang. Parang akala yata nila sa ano, itong geopolitical tension na ito, ganun-ganun na lamang, Dr. J, no? Ito naman kasi, pero ako totoo, Dr. J, hindi pa ba natin nakikita? Ako sa totoo lang nakikita ko. Ako, opinion ko to. I might be sharing the same opinion with the majority of the Filipinos. Tingin ko, napakamali nitong ginawa nitong presidente ng Estados Unidos, Dr. J, no? Kasi medyo, sorry pero ang tingin ko dito sobrang yabang, no? Ng presidente. Napakayabang talaga. Oo, no, napakayabang. Akala naman niya ang Iran parang lalanding ka lang sa Ninoy Aquino International Airport. Tapos tatawid ka lang ng tulay. Yun na yung base ng Army at ng Navy, no? Aba, iba ang terrain ng Iran, no, sa pagkabasa ko, no, Dr. J. Tama ba 'yun? Tama ba? Tama. Ang terrain ng Iran, may gulugod yan na mahaba na mountain range sa gitna mismo, malapit sa dagat nila. Mula mula northeast hanggang southwest. Pulos bundok yan. Hindi yan plain na planado na katulad ng sa Egypt, katulad ng Iraq, nagira doon ng Amerika. Madali nilang natalo ang Iraq sa loob ng isang buwan natalo nila kasi plain at overwhelming ang dinala nila ng mga tangke de guerra o mga battle tanks, no? Natalo ang Iraq at marami sa mga Iraqi na mga battalions ay hindi lumaban, kaya natalo si Saddam Hussein at the time. Pero dito sa gira na to, pag tiningnan mo at sinasabi mismo ng mga military analyst, mahirap na matalo ang Iran kasi kahit ang maglanding ka diyan, kailangan mo ng 3 milyon na sundalo para lang makontrol mo ang buong Iran. Kasi yan ang Iran, pag binigyan natin ng ang area niyan, 6 times bigger than the Philippines. Isa sa pinakamalaking bansa dyan sa Middle East, ang Iran. Kaya na mahirapan sila. Sinasabi ng isang mga dating mga military na 3 milyon na American soldiers ang kailangan bago nila. Wala namang 3 milyon na Amerikano na sundalo. 3.5 daw pinadala, Dr. J. 3.5. Wala, massacre yan. Ang mangyayari dyan, uuwi ng nasa body bag yung karamihan ng mga sundalo dyan. Kawawa ang mga kabataan dyan ng mga sundalo. Pagka natuloy na magkaroon sila ng invasion dyan, dahil mismo ang mga dating mga general ng United States, nagwa-warning, hindi natin kaya. Hindi nila kaya. Kasi maraming, isipin mo, sinasabi nga lang ng isang general Sabi niya, 2,000 na lang na sundalo ng Iranian. Bigyan mo yan ng 2 o 3 drone na nag-aabang sa paglanding nyo. Ilan yon? Kung 2,000, di 6,000 drone yung babagsak sa landing nyo. Mas maraming pinsala magagawa niyan kaysa sa yung kanyon o artillery. Wala talaga at yan ay magdudulot lang ng kahirapan, hindi lang sa Iran o sa Middle East, kundi sa buong mundo. Kasi baka umabot ngayon ang presyo ng langis sa mga $150 o $200 per barrel. Ang gasolina niyan sa atin dito, 200 pesos per liter. O anong mangyayari sa atin ngayon? Natatanong ko lang na bakit ba kasi napakataas nung presyo ng ating diesel, gasolina, Dr. Tino? Parang tayo talaga ang kanina nagre-research na naman ako, tayo talaga ang pinakamataas, no? Tayo talaga. Kanina lamang, Dr. J, no, hindi ko na may kakailan na natanong ko sa iyo. Aking ang nachismisan, no, katulad nung sinabi ko nung programa natin nung Biyernes, na Dr. J, merong inalok na mas murang petroleum, na refined petroleum product, no? Ang Russia, supposedly. Pero ito daw hindi in-accommodate ng gobyerno. Hindi ko alam kung totoo itong chismis na to, no?
Pero nung tinanong kita, bakit naman kaya nila hindi accommodate para naman gumaan sana yung kahit pasanin ng yung mga driver, yung mga gumagamit ng tulog gasolina, kahit na tayo mga regular na na trabahante, gumagamit din naman tayo ng sasakyan. Nag-struck bigla sa isip ko. Sinabi mo, ay baka naman kasi magalit ang Estados Unidos sa gobyerno ng Pilipinas. Gumawa, no? Napaisip tuloy ako, Dr. J, no? Masyado na ba talaga tayong tayo ba tuta ng Amerika, no? Nagtatanong lamang, no? Pero ayun na ang naging problema natin. Ayun na naging problema ng Pangulong Bongbong Marcos, itong mga tao niya. Alam mo, ship sa puwet itong ship sa puwet itong sa Amerika. Kaya nangyari, ngayon na gusto nating lumapit sa mga kapitbahay natin katulad ng China at Russia na talaga namang makikita natin, no, na nirerespeto ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi tayo makakuha o takot kumuha ang gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos dahil dito, no? Maaring ganun yung senaryo, no? Hindi ko sinasabing ganun, pero maaring ganun. Kaya lang, kung tutuusin ko, siyempre dahil nga ito sa naratibo na binuo nitong mga ni Moses, no? Itong si Moses na open si Strait of Hormuz. Ito yung si Moses. Open, parang meron tungkol na dala doon si Moses Tapos sinusubukan niya sanang ituktok doon sa dito siguro nasa Green Hills, no, tinutuktok niya open si Strait of Hormuz. Itong mga tao ito, no. Ganito yan kasi hindi ba natandaan natin nung naggira sa Ukraine, nung naghihirap sa actually before the war in Ukraine, pilit pinapababa ng Amerika, ng US, ang presyo ng crude oil sa world market. Kung natandaan natin, there was a time na bumagsak sa $45 per barrel. Kasi ang gusto ng US na mag-suffer ngayon ang export, ang revenue ng Russia sa crude oil babagsak. Kasi ang target talaga ng European countries at itong mga American, pabagsakin ang Russia, ang ekonomiya ng Russia. Malaking bahagi ng revenue ng Russia nanggagaling sa crude oil. Ang Russia produces around 11 to 12 million barrels a day. Ang Russia. Pumapangalawa siya sa Saudi Arabia. Ang top 3 producer sa buong mundo, United States of America, Saudi Arabia at saka Russia. Kuminsan Russia number 1, may panahon na number 1 ang Saudi Arabia, may panahon na US. So, ngayon US ang number 1 sa number of barrels per day. Pero gusto nila bumagsak ang Russia ang ekonomiya kasi alam nila na malaki bahagi ng revenue na natutustos sa military at saka sa gobyerno ng Russia nanggagaling sa oil sales. So binabaan nila ang presyo. Nang nagkaroon ngayon ng gera sa Ukraine, tumaas bigla ang presyo. Naging 65, naging 90 actually, 90. Ang Russia ngayon, nagbebenta siya ng mga $30 cheaper than world market price. No? Nagbibigay siya ng discount. Ang number 1 na nakinabang dyan, ang China at saka ang India. So ngayon, nang nakita nila yan, nag-sanction sila ngayon. Sinanction nila ang Russia na huwag kayong bumili. Mga kaalyado namin, huwag kayong bumili sa Russia. Pero na-circumvent ng Russia yan ng supply papuntang Europe at papunta sa ibang bansa. Una-unang China hindi naman sumunod sa kanila. Patuloy na bumibili ang China ng langis ng Russia. Ito namang India, yung binibili niyang langis sa Russia, nire-refine niya at ini-export niya papunta ding Europe. Kaya nanggagaling pa rin sa Russia yung ginagamit ng Europe. Tayo, bilang vassal state
Yung sinasabi mo kanina, tuta, yan para sa aso yan. Actually, ang terminology dyan, vassal state. Na vassal state, Korea, South Korea, Japan, at now ngayon Philippines. Para Kasama tuloy ang tayo. hindi ko, Dr. J, Busal State. Vassal state yan. VASS. Ano ang ibig sabihin ng vassal state? Na ikaw, wala kang freedom mag-declare ng iyong sariling foreign policy. Sunod-sunuran ka sa amo mo na Amerikano. Yun ang vassal state na sinasabi. Ang panahon ni Duterte, hindi tayo vassal state. There were pressures na ginawa ang Amerika sa kay Duterte. Kaya binawi niya yung pag-abrogate niya sa EDCA, sa treaty ng Expanded Defense Cooperation Agreement. Nang pumasok itong panahon ngayon ni Presidente Marcos, binalik nila ang EDCA, no? At hindi sa panahon ni Duterte hindi natuloy yun. Bumalik ang EDCA, ngayon nag-expand pa masyado kasi marami ng mga areas na kung saan nakaposisyon ang mga armas ng Amerikano. Ang pagka-vassal state ka, wala kang magagawa. Pag sinabi ng Amerika ngayon, oy, maglalagay ako ng missile dyan sa lugar nyo, wala kang angal. Katulad ngayon, anong ginawa nila sa Korea? Noong siguro 5-6 years ago or 7 years ago, naglagay sila ng missile sa South Korea. Yung tinatawag na Terminal High Altitude Air Defense System. Yung taad, napakamahal niyan. Ang isang missile niya na pumuputok, $6 million ang isa niyan. Yung mga tao sa Korea, tumututol. Pero wala silang magawa. Ang China tumutol, kaya tuloy nagkaroon ng hindi magandang pagkaunawaan ng South Korea sa economic relationship nila sa China dahil dyan sa TAD na yan o yung Terminal High Altitude Air Defense. Ngayon, dinilagay nila sa South Korea. There are 8 only systems na ganyan. Ngayon, nang nasira yung sa Bahrain at saka yung sa Qatar at saka sa Saudi Arabia, kinuha ngayon ng Amerika 2 weeks ago, binawi nila sa South Korea ang missile na yan at dinala uli sa Middle East. Tumututol ang South Korean Armed Forces kasi yun ang panlaban nila sa China kung sakasakali o sa North Korea. Wala silang magawa. Yun po ang vassal state. Kasi pag ginusto ng amo mo kung anong gagawin niya o maglalagay ako ng missile dyan, wala kang magagawa, sunod-sunuran ka. Kaya ang Pilipinas ngayon, we are now in a condition that we are a vassal state of the Americans. So parang ano yan, Dr. J, no? Para palang nai-imagine ko, no? Pinipicture ko in my mind, no? Habang kinikwento. No? Parang ano yan, no? Parang ito, ako, tinutulak kita, Dr. J, suntukin mo na yan. Sige, sabi niya, wala ka na daw magiging girlfriend, Dr. J, suntukin mo na yan. Tapos, nung sinuntok mo, Dr. J, no, sinusuntok mo, bumagsak. Pero, tumakbo. Tapos, bumalik siyang katutak na kasama. Pagtingin mo sa likod, ikaw na lang mag-isa. Wala na ako. So, parang ganun pala mangyayari sa atin sa Pilipinas kung sakasakali na ito, no, tayo, inuudyokan natin, tayo nagpo-provoke, no? Nagpo-provoke tayo na nagpo-provoke, no? Tapos, ibig sabihin, pag pinatulan tayo, pag tingin natin, wala na. Pwede pala tayo iwanan, no? Ganun pala mangyayari. Pwedeng mangyari yun kasi katulad nga ng sa South Korea. Inalis ngayon nila yung TAD na yan, yung Terminal High Altitude Air Defense System. Nilipat nila sa Israel kasi mauubos na yung sa Israel. Ano? Problema nila ngayon yung interceptors. So lilipat nila doon. Ngayon tayo, ganyan din mangyayari sa atin kasi sunod-sunuran tayo. Kahit nasabihin na natin na si Pangulong Marcos,
hindi siya ang nagdedesisyon ng ang ultimate sa kanya, pero ang nagbibigay ng suggestion sa kanya itong sila Gibo, Teodoro, sila Bronner. Yung mga tinatawag natin na mga they were educated sa Amerika at sa doktrina ng military doctrine ng Amerika. At of course, personal nila na choice yan na sila ay mga pro-Americans, no? Instead na nagiging neutral ka, pero pro-Americans ka. So anong tawag diyan? So ito sila mga, hindi ko masasabi, pero dati nung araw ng aktivista kami, ang tawag namin diyan, Little Brown American. Kasi ang ugali nila at ang pagmamahal nila sa Amerika sobra pa sa pagmamahal nila sa bansa nila. Sunod-sunuran sila na hindi nila tinitingnan na pag nagkaroon ng putukan dito sa Indo-Pacific, sa Asia, tayo ay isa sa target ng China. Kung sakasakali na magkaroon ng problema ngayon tayo sa sa China o ang Amerika may away siyang gagawin kasi hindi tayo nakakatiyak sino nag-umpisa ng gira sa Israel. Sa Middle East. 'Di ba, Dr. R? Sino nag-umpisa? Ang nag-umpisa doon ay ang Israel at saka United States of America. Sila ang nag-umpisa ng gira doon. So maaaring mangyayari din sa atin. Pag inumpisahan niya ng Amerika, kunwari, lalabanan niya ang China, tayo ang kasama tayo doon sa matatamaan. Okay na yung mo, Mike? Wala kang sound. So, wala kang sound na yung nawala ka. But anyway, tuloy-tuloy lang tayo, no? Nawala yung mic mo, yung yan, okay na. Okay. Ayan. Okay na. Ayun, kaya nga Dr. J, ibig sabihin lalabas niya, kawawa tayo eventually, no? Sa nangyayari dito sa sa ating sip-sip sa puwet dito sa Estados Unidos, no? So ang nangyayari tuloy, no, hirap na hirap tuloy tayo, no, ang buong bansa sa katutak ng mamamayan, transport sector, business sector, pati ang yung mga farmers natin hirap na hirap dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, Dr. J. Pero wala na ngayon ang sanctions na sa Russia kasi tinanggalan ng Amerika. So open na. Pero yan ay sinasabi ko, may sanctions o wala, dapat tayo ang mag-determine ng sarili nating kung ano mas maganda para sa ekonomiya natin. Kaysa sumusunod lang tayo, pag diniktahan tayo ng Amerika, ito gawin nyo, yes sir lang tayo ng yes sir. Kailangan ang ating pamahalaan magkaroon talaga ng sinasabi na neutral pagdating sa foreign policy. At ang isipin ng ating mga nasa gobyerno natin, ang isipin nila na tayo ay dapat ang interest ng taong bayan, ang interest ng bansa natin ang mangunguna. Hindi ang interest ng mga Amerikano. Tama yun. Kaya ako, Dr. J, hopefully, sana yung susunod natin magiging Pangulo sa 2028 ay katulad ng stance ng dating Pangulong Mayor Rodrigo Duterte. Magpaalam na tayo at maraming salamat po ulit sa ating mga tagapakinig. Patuloy po tayo, magsama-sama tayo. Meron pa po kaming programa sa Miyerkules, sa Biyernes lamang po wala. Magkita-kita po ulit tayo sa Facebook page po namin, The Truth Doctors. At dito po sa aming programa dito sa DWAD 1098 kHz po dito sa AM. Ako po si Dr. R. At ito naman ang inyong lingkod, Dr. J, dito lang sa programang The Truth Doctors on Air, dito sa CBS DWAD, 1098 kHz, inyong mga talapitan. Magandang hapon at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may
paninindigan sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi haka-haka lang. Broadcasting